The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati natin bawat isa, good morning. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Ayan, no? Sabihin mo rin, no, dahil ngayon ay misa ng presentation of the Lord, pagdala ng Panginoon sa templo, at ang tawag din natin dito ay Candelaria, misa ng Candelaria, kaya kanina ay nagbasbas tayo ng mga kandila, sumasagisag sa Panginoon bilang liwanag ng mundo. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, magliwanag ka sana. Ayan, mukha ba siyang maliwanag, no? O mukhang malabo na, no? O madilim, no? O baka kumikintab, no? Bakit nga natin ginugunita ito? Ano pa itong tradisyon na ginawa ni Maria at ni Jose na dinala nila si Jesus sa templo? Ito ay tinatawag din bukod sa Candelaria na purifikasyon. Kaya piyesta rin ngayon. Yung iba, ang tawag nila sa mahal na birhen ay birhen ng Candelaria. Ang iba naman ang tawag nila ay birhen ng purifikasyon. Sapagkat ito ay sa mga Hudyo, ito ang 40 araw magkatapos manganak, bumabalik ang mga nanay upang ito ay sumagisag ng paglilinis, ritual ng paglilinis, at sila'y nanunumbalik sa bayan ng Diyos. Ngunit bukod sa paglilinis ng nanay, ito rin ay pag-aalay lalo na ng panganay. Kasabay ng pag-alay sa panganay ay pag-alay, narinig natin, ang inalay daw ni Jose at ni Maria ay isang pares ng kalapati o inakay, turtle doves. No? Ito raw ang pag-aalay ng may hirap. No? Kaya dito makita natin, mahirap lang si Jose at si Maria kasi ang kaya lang nilang ialay
ay inakay. Dahil sa iba, ang inaalay ay tupa. Pero kung hindi mo kayang bumili ng tupa, ay pwede na yung inakay. Pero bakit may pag-aalay ng mga hayop? Ginugunita dito sa ritual na ito, yung nangyari sa mga Hudyo nung sa lumang tipan. Kung maalala ninyo, nung nasa Ehipsyo, ang mga Israelita, sila'y mga naging alipin. At sila ay pinalaya, at ang paglayang iyon ay pinangunahan nino? Sino raw yung leader ng mga Israelita nung lumaya sila sa Ehipsyo? Diba? Mga nagkakatok Bible study rito, dapat alam nyo yan, no? Dahil very constant ang inyong Bible study dito sa ating mission station. No? Sino raw ang leader ng mga Israelita? Gusto nyo bumaba ako, no? Yan, no? Baka sabihin nyo, bishop lang, nagbago na. No? Balik tayo sa dati, no? Di ba? Diba? Sino yung leader ng mga Israelita? Ayan, no? Hindi pa rin tayo nagbabago, no? Ayaw nyo pa rin tumingin sa akin, no? Wala naman talagang nagbago sa lahat, no? Pare-pareho pa rin tayo. Mga nagtabaan at tandaan lang tayo, no? Sino raw ang leader? Ayan. Ayokong tanungin yung mga nagli-lead ng katok dahil alam nila yan. Si Moses, no? Si Moises, no? Nung siya ay sinugo ng Diyos, no? Pero bago nakalaya, 'di ba? Nagkaroon tayo, ano raw yung mga tanda? Pero matigas ang ulo nung paraon, nung hari, kaya nagkaroon ng mga tanda na masabi natin na hindi naman talaga parusa, pero ito yung dahil sa pagmamatigas nung paraon, ano yung tawag daw nun, nangyari na mga parang misfortunes o tragedies na nangyari. Ano tawag doon? Plagues. Ayan, si Brad, no? Siyempre, no? 10 plagues, no? Yung mga iba't ibang mga sakuna na nangyari. At yung dumating yung mga balang, naging dugo, yung ilog, no? At ang pinakahuli doon ay darating ang anghel ng kamatayan. At ang mamamatay, dahil nga matigas ang puso ng mga taga-Ehipsyo, ayaw nilang palayain ang mga Israelita, ang mamamatay daw ay ang mga firstborn o mga panganay. Pero dahil nga ang pinili ng Diyos ay ang mga Israelita para sila ay maligtas, ano ang kailangan para maligtas daw sila? Balik tayo, kala nyo, kalimutan ko na kayo, no? Di pa kayo nakasagot kanina, no? Ayan, no? Ang kailangan daw para maligtas sila ay, ayan, no? Maglalagay ng ano? Ng parol? Hindi. Hindi. Maglagay ng ano yung lalagay doon sa may pintuan? Dugo. Di ba? Dugo ng tupa. So, ang una muna nilang kailangan, mag-alay. Siyempre, bago mo maglagay ng dugo, kailangan munang katayin yung tupa. At yung dugo, yun ang ipapahid sa may pintuan, at yung tupa, yun naman ang pagsasaluhan nila. At yun, yung tinatawag na Passover. Kaya yung pinagsaluhan nila, yung tupa, yung inalay, yung sinakripisyo, yun yung kanilang magsisilbing hapag, pampalakas para sa kanilang paglalakbay ng paglaya. At yung dugo na nilagay sa may pintuan, ang tanda, dahil pag dumating yung anghel ng kamatayan, lalaktawan yung mga bahay na may pintuang pinahiran ng dugo. Kaya ang tawag doon sa piyestang iyon ay Passover. Diba? Kasi nag-pass over yung anghel ng kamatayan. At dahil doon, naligtas yung mga Israelita. Kaya sabi nga na naghoy ang buong Ehipsyo sapagkat namatay
maging yung panganay ng paraon. Di ba yung panganay ng hari, yun ang tagapagmana, yun ang susunod na hari. Kaya nagkaroon daw ng lamentation sa buong Ehipsyo. Pero ang mga Israelita ay naligtas dahil sa sakripisyong iyon. Kaya nga doon lumambot na ang puso ng paraon. Kaya sabi niya, sige na, umalis na kayo. Pinayagan na niya yung mga Israelita. Yun nga lang nung kalagitnaan, nagbago uli isip niya, di ba? Naalala niyo yun? Hinabol niya uli. Kaya pagdating sa Red Sea, doon sila natabunan ng tubig. Yun yung ginugunita sa pag-aalay natin ngayon na ginawa ni Jose at ni Maria. Kaya sila nag-aalay kasama ang kanilang panganay para ipaalala, niligtas sila. At bakit sila niligtas? Dahil sa sakripisyo. Ngunit ngayon sa bagong tipan, bago na ang lahat. Hindi na nila kailangan at buti na lang tayo ngayon, ganon. Kung hindi, imagine nyo yun, magdadala kayo rito ng tupa, kalapati, no? Magiging taga-katay itong sila brother, no? Sila ang kakatay ng mga kalapati, tupa, magbabaha. Kaya sa templo noon, nagbabaha ang dugo dahil inaalay ang mga hayop. Pero nang dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi na kailangan dahil siya na ang tupang alay, sinakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya nga 'di ba mamaya after communion, before communion, ano yung kinakanta bago mag-communion? Hindi ko nang tatanungin sila, alam nila kasi kakantahin yun. Kayo nga, maraming server tayo yung dito, magpaparito mga to, no? Di ba? No? Ano yung kinakanta bago mag-communion? Pag nagpi-peace be with you tayo, ano yun? Lamb of God. Wow, very good, no? Ano ibig sabihin ng lamb? Ano yung lamb? Ano yun? Cordero. Ano yung cordero? No? Yun yung tupa, di ba? Sheep, no? Yun, no? Kasi, nakakita na ba kayo ng sheep? Ayan, saan? Saan ka nakakita ng sheep? Sa probinsya. Wow, social yung probinsya niyo. May sheep, no? Ayan, no? Di ba? No? Hala ko sa Manila Zoo, no? Ayan, di ba? Ayan, no? Saan ang probinsya niyo? Ayan, no? So, yun yung lamb, no? Ayan, no? Sabi niyo, sobra na to, ha? No? Dito na ako, lalayo na ako. Baka... So, yun yung tupa, no? Yung lamb. Kaya nga, di ba? Bago magkomunyon, yun yung kinakanta natin, Lamb of God. Kordero ng Diyos. Dahil si Jesus, ang kordero na ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon. Siya na. Ganun kabuti ang Diyos Ama, ang isinakripisyo niya. Kung yung mga Israelita, nasagip yung kanilang mga anak. Pero ang Diyos, pinayagan niya yung anak niya ang maging alay. Hindi na kailangan tayo ang magsakripisyo. Hindi natin kailangan ng mga iba pang alay. Ang alay na ay si Jesucristo. Ang kailangan na lang natin sumabay sa alay ni Jesus. Yun lang ang kailangan. Kaya hindi natin kailangan pahirapan ng sarili natin. Dahil lahat ng mga inaalay natin ngayon, secondary lang. Dahil ang primary offering, ang offering ni Jesus. At kailan ba ginugunita uli ang offering ni Jesus sa cross? Tuwing may misa. Kaya pag nagsisimba tayo, sumasama tayo sa alay ni Jesus. Kaya wag na kayong magro-rosaryo pag nagsisimba. Wag kayong nagbabasa ng kung ano-anong dasal. Kasi ito na yung pinakadasal. Ito na yung pinakaalay. Yung mga ginagawa nating iba, no? Kaya sabi ko kanina sa Quiapo, yung posisyon natin, yung pasana natin, minsan nagpepenitensya tayo, nagsasakripisyo tayo. Lahat ng ito, pangalawa lamang sa sakripisyo dahil hindi na talaga natin kailangan. Ang kailangan natin, samahan lang ang pag-aalay ni Jesus. Kasi pag hindi tayo sumama sa alay ni Jesus, hindi tayo malalaktawan ng anghel ng kamatayan.
At yun yung dinadasal natin yun. Kaya tayo may kandila kanina. Yun ay sagisag na tayo'y kaisa ni Jesus. Hindi lang siya ang kordero ng Diyos, siya ang liwanag ng sanlibutan. Liwanag. Kaya nga nakasindi yung kandila natin. Maraming kadiliman. Natitiyak ko, iba sa atin, kaya kanina hindi mo makuhang ngumiti. Nababalot tayo ngayon sa kadiliman. Siguro ngayon, may kadiliman ng kasalanan, kadiliman ng galit, kadiliman ng pag-aaway-away, kadiliman ng kaguluhan, ang bayan natin, may kadiliman ng kawalan ng katarungan, kawalan ng katapatan. Lahat tayo may kanya-kanyang kadilimang pinagdaraanan ngayon. Kaya nga siguro kanina, parang nahihirapan kang magliwanag. Kaya nga siguro pinasimba tayo ngayon ng Panginoon. Paalala sa atin, hanggat hindi liwanag niya ang nagahari sa buhay natin, hanggat hindi yung katotohanan niya, yung kabutihan niya, yung katapatan niya, yung pagmamahal niya, yung awa niya, pag hindi daw yun ang nagahari sa atin, mababalot tayo sa dilim. At alam nyo yun, pag madilim, ano nangyayari pag madilim? Di ba nagbabanggaan? Kung madalas ngayon magbanggaan ngayon, baka kailangan nyo ang liwanag ni Kristo. Baka ang dami mong nakakabangga ngayon. Baka kailangan mong tanggapin ang liwanag ni Kristo. Pag lumalayo tayo kay Kristo, lumalayo tayo sa liwanag. At kapag lumalayo tayo sa liwanag, nasasadlak tayo sa kadiliman. Kaya, mga kapatid, ito yung, sana, hindi lang yung kandilang yan. No? Mami, alam ko, itatago nyo yan. No? Pag kumikidlat, sisindihan nyo yan. Pero, pangalawa lang yun. Hindi yun ang talagang dahilan ng kandilang yan. Dahil, kahit sindihan mo ang bahay mo ng maraming kandila, kung di kayo nagdarasal sama-sama bilang pamilya, kung hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, kung hindi nagahari ang pagmamahalan, pagpapatawad, pagtutulungan, masasadlak pa rin tayo sa kadiliman. Sana kung papaano nyo tinaas kanina yung kandila, ibig sabihin din nun, tinataas ko si Jesus, siya ang masusunod sa bahay namin. Siya ang masusunod sa pamilya namin. Siya ang masusunod sa buhay namin. Liwanag ni Kristo ang siyang nagligtas sa atin. Kaya nga, sa ibang simbahan, nilalabas yung Paschal Candle para paalala sa atin. Di ba? Kailan pa yung tagpong katulad ng nangyari kanina na may kandila tayong hawak? Di ba, pag Easter Vigil, may kanya-kanya rin tayong kandila. At ginugunita din natin yon, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yung binyag natin. Dahil doon tayo naumpisahan maliwanagan ng Diyos. Nung bininyagan tayo. Kaya tuwing binyag, pag nagninong-ninang kayo, pansinin niyo, nandun yung Paschal Candle. Doon sisindihan yung mga kandila natin. Kasi yun ang liwanag ng pananampalataya na una nating tinanggap sa binyag. At nabanggit ko na ito dati sa inyo, lalabas uli yung Paschal Candle na iyon. Bukod sa binyag, bukod sa Easter Vigil, kailan uli ilalabas yun? Pansinin ninyo, o baka hindi nyo na mapansin, kasi ang susunod na labas nun sa libing na ninyo. No? Kaya hindi mo na mapapansin yun. No? Pag nilibing tayo, ilalabas uli yung Paschal Candle. Dahil paalala sa atin, ang tunay na Kristiyano namuhay sa liwanag ni Kristo. Kaya hindi kamatayan ang huling yugto ng buhay natin, kundi buhay na walang hanggan. Kaya napansin ninyo, sa binyag, nandun yung Paschal Candle, sa gisag ng liwanag ng pananampalataya, liwanag ni Kristo. Sa libing, ilalabas uli ang Paschal Candle para ipaalala sa atin, sa huli, ang liwanag pa rin ni Kristo. Ang tanong, sa pagitan nun,
sa pagitan ng binyag at libing, liwanag din ba ni Kristo ang naghahari sa atin? Liwanag din ba ng pananampalataya at kabutihan ang nananahan sa atin? Kayo po ang makasasagot nun. Dahil sana nga, para pagdating ng panahon, pagkaharap natin si Jesucristong Panginoon, ang liwanag ng ating kaligtasan, tayo'y papasukin sa kaharian ng liwanag. Sabi nga sa binyag, we are children of the light. Children of everlasting life. Children of salvation. Kaya sa pagpapatuloy ng misang to, magdasal tayo. Yung mga nasa kadiliman ngayon, tayo na nalulugmok, nahihirapan, nasasaktan, naguguluhan, idasal natin, liwanagan tayo ni Jesucristo. Please stand. At bago po igawad ang huling pagbabasbas, kung inyo pong mamarapatin at di man ho kalabisan, I request for your prayers. As you all know, I will be embarking on a new mission. So, it is simply because of the grace of God. And you have heard me since the first day I set foot here at Villa San Miguel. Everything is really a grace from the Lord. And that is why I humbly ask for your prayers. So, alam naman po siguro ng karamihan sa inyo, ang aking bagong misyon ay sa Bataan at doon po ako magiging pastol at magiging pari ni Kristo. Ayaw kasing umuwi ni Daddy kay Mami, ako na ang pinauwi doon, no? Kaya ako na ang pupunta doon, kaya kayo po ang una kong pinaglingkuran mula nung dumating ako dito noong 1998. Kaya ang inaasahan ko po at aking kinagagalak kay kayong una kong aasahan na magdarasal, tutulong at aalala sa akin. Maasahan ko ba yun? No? Yes, Father. Kaya sana po bagamat hindi na tayo ganun magiging madalas magkita tuwing linggo, kasi medyo malayo-layo na po ang Bataan, ay kayo pa rin ay nananatili sa aking panalangin at alaala. At nandito din naman lagi si Daddy at si Ate. Silang aking proxy. Kaya alam ko pag nakikita nyo sila, naalala nyo rin ako. At pag sana naalala nyo ako, nakita nyo sila, samahan nyo na ho ng isang dasal upang sa ganun, ang aking paglilingkod sa Bataan ay tanging biyaya lang din po ng Diyos ang kanilang makita at matanggap sa pamamagitan ko. Kaya kung kayo po'y magawi sa Bataan, welcome na welcome po kayo. Dati sa Quiapo ko lang kayo tinatawag, wini-welcome. Ngayon ay mas malayo-layo na, pero welcome mo kayo. Doon kayo mag-outing, no? Doon kayo mag-camping, no? Magdala na rin kayo ng baon nyo, no? Pero welcome po kayo doon sa Balanga at doon sa aking bagong misyon. At muli, maraming salamat sa komunidad dito sa Villa San Miguel, kay Father Marty, dahil alam ko ay patuloy kung papaano kay Cardinal Sin, kay Bishop Sok, at ngayon sa akin, ang lahat ng ating pinagsamahan, ng lahat ng ating sinimulan ay lalong magiging mabunga, lalo na sa ating pinapangarap na simbahan para sa St. John Paul II Mission Station. Siya nga pala, nandun sa Bataan ang National Shrine of St. John Paul II. Kaya all the more dapat pumunta kayo doon kasi nandun ang Mother Church ni St. John Paul II. Kaya dapat mag-pilgrimage kayo ron. Pag hindi, ititiwalag ko kayo, no? Kaya sabihin ko kay St. John Paul II, tulungan tayo maisakatuparan ang simbahan natin. Amen po ba? Amen! So, please pray for me as I do pray for you, and
I entrust to you, Daddy, Ate, and my family. Kayo na po ang bahala sa kanila. Habang pag ako'y medyo malayo, sana kung papaano nyo sila inaalagaan, patuloy nyo rin silang alagaan at alalayan, lalo na kapag wala po ako dito. Kaya tuloy ang misyon, tuloy ang pagkakaibigan, tuloy ang panalangin at dasal sa isa't isa. The Lord be